Sa sandaling ito, nawala na ang seryosong ekspresyon ni Leping at napakamot na lamang siya sa ulo. Sinabi niya kay Chi-Chi na nakalimutan na niya ang ilang bahagi ng Tai Chi swordsmanship. Nagulat naman si Chi-Chi sa sinabi niyang ito at tinanong kung seryoso ba talaga siya na nakalimutan niya iyon. Kinumpirma naman ito ni Leping, ngunit sinabi rin niya na kung talagang gusto ni Chi-Chi matuto ng swordsmanship, inirekomenda niyang magtungo siya sa Sword Saint Guild para doon matuto. Nagsimulang mapa-atres si Chi-Chi nang marinig ito at hindi makapaniwala sa sinabi ni Leping dahil parang pinababalik na siya ni Leping sa kanyang sariling guild. Si Elder Boss, nang marinig ito, ay nagulat at naisip na ang pagpapabalik ni Leping kay Chi-Chi sa Sword Saint Guild ay masyadong masakit at nakakasira ng kumpiyansa para sa Sword Saint. Si Yi naman ay iniisip na masyadong walang awa si Leping sa kanyang mga salita, habang si Annie ay naaawa kay Chi-Chi sa kanyang kalagayan. Samantala, habang nanginginig, tinanong ni Chi-Chi si Leping kung ang ibig bang sabihin ng pagpapabalik niya sa Sword Saint Guild ay nangangahulugang sa paningin ni Leping, ang kanyang swordsmanship ay napakawalang kwenta. Matapos sabihin ito, naisip ni Chi-Chi na ang lahat ng mga miyembro ng Sword Saint Guild ay natuto ng swordsmanship mula sa kanya, kaya isa lamang ang ibig sabihin ng mga sinasabi ni Leping. Ngunit habang nasa gitna ng kanyang pag-overthink, sinabi ni Leping na hindi iyon ang kanyang ibig sabihin. Ipinaliwanag niya na ang tanging nagustuhan niya sa Tai Chi sword arts ay ang huling galaw nito na swordless form, at sa kanyang palagay, kahawig iyon ang ginagamit ng isa sa mga miyembro ng Sword Saint Guild na nakita niya noong manood siya ng guild competition. Kasunod nito, naisip ni Leping na gusto niyang gayahin ang teknik na iyon, ngunit wala siyang magic kaya hindi niya magawang makabuo ng kahit anong klase ng magic sword energy. Pagkatapos nito, iwinasiwas niya ang kanyang daliri at sinabi kay Chi-Chi na ganito ang tamang paggamit ng kakayahan na iyon. Sa sandaling tumapat ang daliri ni Leping sa mukha ni Chi-Chi, natulala siya, dahil sa mga oras na iyon, kasabay ng pagwasiwas ng kamay ni Leping, natanggal din ang kaluluwa ni Chi-Chi mula sa kanyang katawan. Habang sinusubukan pang bumalik ng kaluluwa ni Chi-Chi sa kanyang katawan, nadala na siya patungo sa isang kabundukan. Kasunod nito, nasilaw siya sa isang liwanag na nagmumula sa langit, at dito nakita niya ang isang lumulutang na isla kung saan naroon ang isang templo. Ang lugar pala na ito ay tinatawag na Kunlun Mountain. Naramdaman ni Chi-Chi na lamapat ang kanyang paa sa isang espada, at pagkatapos ay dinala siya nito patungo sa templo. Dito, nakita niya ang mga batang nagsasanay sa paggamit ng espada, at habang iniisip pa niya kung ano ang nangyayari, tila hindi naman siya napapansin ng mga batang ito dahil patuloy pa rin sila sa kanilang pagsasanay. Nakita din niya sa di kalayuan ang isang matandang lalaki na mukhang ang master ng lugar na ito. Nang igalaw ng matanda ang hawak nitong pantaboy ng langaw, nagsimulang atakihin siya ng mga bata. Sa isang atake ng mga ito, agad na napatalsik nila ang espada ni Chi-Chi. Habang hindi pa makapaniwala si Chi-Chi kung gaano siya kadaling natalo ng mga batang ito, bigla namang nagbago ang kanyang kasuotan at naging gaya ng suot ng mga bata. Pagkatapos nito, sumama na rin siya sa pagsasanay ng mga bata at ginawa na rin ang karaniwang pagsasanay ng mga tao sa lugar na ito, gaya ng pag-meditate sa ilalim ng isang napakataas na talon. Pagkatapos nito, nagpatuloy siya sa pakikipag-sparring sa ibang estudyante, ngunit habang ginagawa niya ito, napatingin siya sa master, kaya dahil dito ay muli siyang natalo ng bata. Nasundan pa ng ilang ulit ang pagkatalo niya. Sa kanilang sparring, kasunod nito, lumipat ang eksena sa loob ng templo kung saan makikitang nakaupo ang master at si Chi-Chi. Sa sandaling iyon, ipinaglagay ng master si Chi-Chi ng tsaa at iniabot ito sa kanya. Matapos inumin ito, naramdaman ni Chi-Chi ang pagbabago sa kanyang paligid, at bigla na lamang pumasok sa kanyang isipan ang salitang, swordless. Habang iniisip pa niya kung ano ang ibig sabihin nito, pinagmasdan niya ang tsaa na kanyang iniinom. Matapos nito, nagpatuloy siya sa kanyang pagsasanay. Habang inuulit pa niya ang mga natutunan niyang swordsmanship, bigla siyang napasuka ng dugo. Sa sandaling iyon, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa tubig. Kasunod nito, nanatili siyang hindi kumikilos sa kanyang kinatatayuan, at pagkatapos ay tila may napagtanto siya.
Sa sandaling iyon, binitiwan na niya ang kanyang espada at hinayaan itong lumubog sa ilalim ng tubig. Pagkatapos niyang gawin ito, sinimulan niyang isagawa ang mga natutunan niyang Tai Chi sword moves, ngunit sa pagkakataong ito, mas dinadama na niya ang bawat pagkilos at sinasabayan ang daloy ng kalikasan. Dahil dito, mas humusay siya sa teknik na ito. Sa paglipas ng panahon, makikita na siyang nagwawalis ng mga tuyong dahon, at ngayon ay puti na ang kanyang buhok. Ngunit sa kabila nito, masaya siya at kontento sa kanyang buhay. Samantala, ang mga makukulit na bata na noong unay lagi siyang tinatalo, ngayon ay naglalaro na sa kanyang tabi. Sa sandaling iyon, ginamit niya ang kanyang walis, at sa maliit na pagkilos niya, napalipad niya sa hangin ang mga bata at kalaunan ay bumagsak sila sa tumpok ng mga dahon. Kasunod nito, lumipat ang eksena kung saan makikita ang master at si Chi-Chi na umiinom ng tsaa. Habang ginagawa nila ito, tinanong ng master kung natutunan na ba niya ang paraan ng Tai Chi. Nakangiti namang tinanong ni Chi-Chi kung ano ang tinutukoy nitong Tai Chi. Pagkatapos ay tumawa siya at tinanong kung talaga bang nagpunta siya doon para matutunan ang Tai Chi, dahil ngayon ay nakalimutan na niya iyon. Matapos niyang sabihin ito, sinabi ng master na dahil natutunan na niya ang dapat niyang matutunan, oras na para siya ay bumalik. Nagtaka si Chi-Chi sa narinig at tinanong ang ibig sabihin ng kanyang master na bumalik. Ngunit sa sandaling iyon, napansin niya na ang kanyang refleksyon sa tsaa ay bumalik sa kanyang dating mas batang anyo. Dahil dito, hindi malaman ni Chi-Chi kung ano ang sasabihin. Kaya sinabi ng master na dapat niyang tandaan na kalimutan ang sarili, maging isa sa kalikasan, at huwag isipin kung paano kokontrolan ang Tai Chi. Sa halip, dapat makipag-isa siya dito. Nang maunawaan ni Chi-Chi kung gaano kalaking pabor ang ginawa ng master sa kanya, sinabi niya na nauunawaan niyang hindi niya mababayaran ang master sa ibinigay nitong enlightenment. Kaya dahil dito, nakiusap siya na ibigay ang pagkakakilanlan at pangalan ng master para lagi niya itong irerespeto sa kanyang puso. Nang marinig ito ng master, sinabi niya na bagamat hindi mahalaga ang kanyang pagkakakilanlan, ipinahayag pa rin niya na ang kanyang pangalan ay Zhang Sanfeng. Pagkasabi nito, bigla na lang naglaho si Chi-Chi mula sa upuan, kaya napatanong ang master kung sino naman kaya ang sunod na darating doon. Samantala, sa kinaroroonan ni Leping, nagugulat siya at hindi malaman kung ano ang nangyayari. Sa ilang sandali lamang, nakita niya na si Chi-Chi ay lumulutang sa ere at tila nagkaroon ng enlightenment. Kasunod nito, napansin nila na nag-level up ng ilang beses si Chi-Chi at naging isa na siyang 4-star Demon King. Nang makita ito ni Annie, sinabi niya na tinulungan ni Leping ang Sword Saint na makapag-breakthrough ng 3 beses. Si Yi naman ay hindi makapaniwala na nagawa iyon ni Chi-Chi, dahil kasalukuyan na itong nasa Demon King level, at ang bawat level dito ay napakahirap malampasan. Si Elder Boss ay patuloy na namamangha at sinabi na marahil sa paningin ni Leping, ang mga levels ay tila baliwala lamang sa kanya. Matapos bumaba si Chi-Chi, agad siyang nagpasalamat kay Leping sa paggabay sa kanya. Naguguluhan naman si Leping kung ano ang tinutukoy nitong paggabay, dahil para sa kanya ay ikinumpas lamang niya ang kanyang kamay. Si Elizabeth naman ay patuloy na nanlulumo at tila wala pa rin sa sarili. Kasunod nito, sinabi ni Chi-Chi na naunawaan na niya kung saan siya nagkamali at susundin ang instruction ni Leping na bumalik sa Sword Saint Guild at magsimulang muli. Idinagdag pa niya na hindi na siya mau-obses sa pag-aaral ng swordsmanship at sa halip ay itutuon ang sarili sa Tai Chi. Pagkasabi nito, agad siyang lumipad palayo sa lugar, at naiwan si Leping na nakatingin sa kanya. Sinabi niya na hanggang sa muli nilang pagkikita. Matapos sabihin ito, naisip niya na marahil ay dahil sa mababa ang kanyang level. Napansin niya na ang mga malalakas na tao sa mundong ito ay masyadong unpredictable at minsan ay hindi niya nauunawaan ang kanilang mga sinasabi. Pagkatapos nito, tinanong niya si Elder Boss, ang kanyang anak, at si Annie kung ano ang kanilang plano, dahil nauna nang umalis si Chi-Chi. Tinanong niya kung gusto ba nilang i-teleport sila ni Elizabeth sa kanilang destinasyon. Sinabi naman ni Yi na hindi pa niya masyadong kabisado ang tungkol sa Elf Tribe, kaya gusto niyang manatili muna doon upang maging pamilyar sa lugar.
Sinabi naman ni Elder Boss na ililipat na niya ang Card Guild headquarters sa loob ng Elf Tribe upang matulungan din niya ang kanyang anak sa pag-manage ng lugar. Direkta namang sinabi ni Annie na nahihilo siya tuwing dumadaan sa teleportation, kaya sasakay na lamang siya sa kanyang puppet pabalik. Pagkatapos sabihin ito, nagpasalamat siya kay Leping sa kanyang mga naitulong. Naisip din niya na isa pa niyang dahilan sa pagtanggi sa alok ni Leping ay dahil nagpasya siyang dumaan sa isang partikular na lugar. Matapos marinig ang kanilang mga plano, sinabi ni Leping na dahil may kanya-kanya na silang mga plano, sila na lamang ni Elizabeth ang magte-teleport pauwi. Kasunod nito, nilapitan niya si Elizabeth at sinimulang sandat-sandutan, tinatanong kung ano ang kanyang problema dahil kanina pa siya wala sa sarili. Idinagdag pa niya na oras na para umuwi na sila sa kanilang bahay. Bagamat wala sa sarili, ginamit pa rin ni Elizabeth ang kanyang teleportation ability at pagkatapos niyang gawin ito, naglaho na silang dalawa. Samantala, habang lumilipad si Chi-Chi sa ibabaw ng disyerto, may napansin siya sa ibaba. Makikita ang dalawang elder mula sa Sword Saint Guild at tila handa na silang makipaglaban. Sinabi ni Grey Sword na kaya pala nag-transform ang mga miyembro ng Giant Bear Guild bilang mga apostle noong nakaraang kompetisyon ay dahil ang kanilang leader mismo ay kasapi na ng Dark Guild. Sinabi naman ni Elder Sword na hindi niya akalain na ang mga simpleng beastman na iyon ay haantong sa ganitong estado. Nang marinig ang mga ito, sinabi ng Giant Bear Guild President na ngayon ay isa na siyang six-pillar demon. Kaya pala hindi umaangat ang kanilang lahi bilang isang major force ay dahil ang tingin lamang ng mga tao sa kanila ay mga simple at straightforward na nilalang. Pagkasabi nito, nagkaroon ng pagsabog sa kanyang kinatatayuan, dahil tumalon siya patungo sa kanila at ginamit ang 100% ng kanyang kakayahan na muscle release. Nang makita naman ito ng dalawa, agad silang tumalon upang iwasan ang atake ng taong oso. Sinabi pa ni Ash na ang kanilang kalaban ay nasa level ng isang Demon Lord, kaya tinanong niya si Elder Sword kung ano ang kanilang dapat gawin. Sinabi naman ni Elder Sword na huwag niyang maliitin ang kanyang sarili dahil noong nakatanggap sila ng barley tea mula kina Elder Boss, tumaas na rin ang kanilang level, at ngayon ay nasa Demon Lord level na rin siya. Kasunod nito, ginamit niya ang kanyang kakayahan na tinawag niyang Flashing Needle, at pagkatapos niyang gawin ito, makikita na ang taong oso ay tadtad na ng kanyang tila karayom na mga atake. Habang hindi pa makakilos ang taong oso, gumawa naman ng mga hand sign si Ash na tila mula sa Naruto at ginamit ang kanyang kakayahan na concreting. Kasunod nito, makikitang lumabas sa kanyang bibig ang tila sementong bagay at sinimulang balutin ang katawan ng taong oso. Kasunod nito, tumakbo siya patungo sa taong oso at ginamit ang kanyang kakayahan na blunt sword vibration. Habang ginagawa niya ito, nagsimulang manginig ang sementong bagay na nakabalot sa taong oso, habang ang taong oso naman ay halos maduraj na sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Kasabay nito, sumisigaw pa si Ash, sinasabing gagamitin na niya ang maximum power ng kanyang kakayahan. Abangan ang susunod na kabanata, dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan niyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at papindot na rin ng like, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa niyo na, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode, mga lods. Every 2 chapters na pala ang update natin para hindi masyadong maiksi ang ating mga video. Salamat sa pangunawa.